Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ako po ang inyong lingkod ng munting tinig ng Ordinaryong Filipino. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng activity sa ating munting tinig channel. Ang pag-usapan po natin ngayon, mga kaibigan, mga munting tinig, ang tungkol po sa balita na binawi na daw di umano ng mga ex-DPWH engineer itong kanilang testimony. At ayon po, yan di umano sa abogado ni Joel Villanueva. Ang saya-saya ni Joel Villanueva pag nagkataon. Pero questionable pa rin. Okay? Bakit binawi? Totoo kaya ito? Kasi balita ito sa milyonaryo eh. Ano yung reason bakit binawi? What is the reason? You testify tapos binawi? Ano yun? Ha? So papayagan kaya yan. So kapag binawi mo, so ibig sabihin, kasi nungalingan yung mga pinagsasabi mo. O, abay naturalmente, hala, tatawa ito si Jingo Estrada, maging masaya ito si Joel Villanueva, at iba pang mga senador na involved. Ano kaya ang dahilan kung bakit binawi ang testimonya? Sige daw. So ano kaya, sa tingin po ninyo, mga kamunting tinig, ano kaya ang dahilan? Totoo kaya itong balita na ito na nag-retract na po ng kanilang testimony? At saka bakit? Ano ang dahilan? Yan ang ating pag-uusapan. Good PM sa inyong lahat ha. Yun ang pag-uusapan natin. Kasi balita po ito eh. Ang nagdiin po kay Joel Villanueva, nagdiin po kay Jingo Estrada, itong mga testimony. Testimony. Alam mo, haharangan talaga yan. Halimbawa, ang balita na ito ay hindi totoo. Pero for me kasi, anticipated ko rin yun. Anticipated ko na rin yun. So, pag halimbawa, hindi na sila mapabilang sa Witness Protection Program. Nagsauli ka ng pera, pagkatapos babawiin mo ang mga akusasyon mo. So parang nagpukpok ka lang ng what you call this, ng bato sa ulo mo. Nagsauli kayo ng pera. Nag-testify kayo before the Congress and the Senate. Nanumpa kayo. Na-file na ang mga kaso. Pagkatapos babawiin ninyo. Sino ang nasa likod ng ganyang klaseng mga hakbang? Tayo naman, as a social media influencers, we don't know what happened. But using the probability and assumption, using the principles of probability and assumption, we can hypothesize, we can speculate that there's our forces who really wanted to destroy the very testimony of Bryce Gonzales together with his companion para hindi matuloy ang pagsampa, ang pag-build up ng kaso sa mga nabanggit na sangkot sa mga flood control anomaly o sa mga insertion na hindi po nagawa ng tama ang proyekto kapagkat may mga report na completed pero hindi completed at nalaman po kung sino ang mga proponent. Nandoon na po ni. Umamin ka na eh. Makaka-apekto ba yan sa mga kaso? Kung titingnan natin, ano ang reason kung bakit sinabi nila yon, then at the end of the day, babawiin nila. So ibig sabihin, pwede pa silang mapailan ng kaso. Sila pa din. Ako wala akong problema. Sa totoo guys, wala akong problema kahit bawiin nila. Pero ang bumawi, dapat ang sampahan ng kaso. So kung gusto nilang i-sacrifice ang kanilang mga sarili, hindi po magkasala, yung mga dapat magkasala, problema na nila yun. Yan yung aking points eh. Ang importante dito, binulgar na ng Pangulo ang korupsyon, ang katiwalian. Ngayon, kung gusto nilang bawiin ang testimonya nila na walang mapaparusahan,
So hindi po ibig sabihin na sila po ay ligtas. Eh di kung gusto nilang sila lang yung makulong, hindi po garanti na pag binawi mo ang iyong testimonya laban sa mga individual na sangkot sa flood control, ay ikaw po ay magiging malaya. So ibig sabihin, pinakasinungalingan mo yung mga pinagsasabi mo. O, kung baga ayaw mong masangkot yung mga taong sinangkot mo, nahimasdan ka, nakakaano ka na ngayon, nasa tamang pag-iisip ka na, kaya binabawi mo kung ano man yung mga pinagsasabi mo laban sa mga individual. Eh di problema na ng mga ex-Department of Public Works, Department of Public Works and Highways yun. Oh, so ibig sabihin, kung baga magpakabayani sila, sila na lang. O pwede mo namang sabihin na, okay, para maligtas ang pamilya ko, i-retract ko na lang ito, bahala na ako na lang makulong, basta importante ligtas ang pamilya ko. Ang tanong, hanggang kailan ligtas ang pamilya mo? Kasi baka makapag-isip yan na, baka pati kung ano yung katotohanan, sinabi mo sa pamilya mo. Baka ubos pa yung pamilya mo pagdating ng panahon kapag nagkakaunsihan na. Correct? Ako naman, importante sa akin, binulgar ng Pangulong Bongbong Marcos kung ano katalamak ang korupsyon sa DPWH, sa mga infrastructure projects ng gobyerno, particularly po sa mga substandard at the substandard projects and at the same time, mga ghost projects. O, nagsauwi ka ng pera, tapos nag-retract ka, nag-testimony ka, bawiin mo lang, so ibig sabihin, pinaglaruan mo ang batas. O, so ibig sabihin ngayon, ikaw yung makukulong kasi ikaw yung may kaso. Sino ngayon ang magpatutuo na hindi ka involved dun? Ikaw nagpatutuo na hindi siya involved, hindi sila involved. Pero sino ngayon ang magliligtas ng sarili mo? Kasi kapag sila ay magsasalita in favor sa iyo, ibig sabihin, they are knowledgeable of what you had done. So how come nabawiin mo yung testimonya mo laban sa mga individual na tao? Correct? Kasi yung mga nasangkot mo doon sa investigation, nabanggit mo na pangalan sa investigation, hindi na po talaga makakawala yun. Kasi ikaw mismo nakakaalam eh. Ikaw gumawa ng program. O ikaw gumawa ng budget proposal. Then sinabmit, magiging NEP. O hindi po na-implement ng maayos. Binulsa. O nagbanggit ka ng pangalan ng mga senador. Nabanggit ka ng pangalan ng mga congressman. Then at the end of the day, iaano mo na. I-withdraw mo na. O i-retract mo na. O ngayon, hindi ibig sabihin na wala ka ng kaso. Ngayon, sino ngayon ang tutulong sa iyo? O katulad niyan kay, for example, kay Bryce Hernandez, kay Alcantara. Pag binaliktan nila yung kanilang testimony, sila pa rin ang mapapahamak doon. It's not a guarantee when you retract your statements, okay? It's not a guarantee for you to be free. Lalo kang kukwestiyonin. So ang nawalang kinalaman si ganito, pero bago ka mag-retract, nakagawa na ng solid investigation ang ombudsman. Nakagawa na po ng investigation ang Independent Commission for Infrastructure. Ikaw, kung nag-retract ka at ipatanggal mo yung mga pinagsasabi mo sa record, hindi po yun guarantee na para ikaw ay magiging malaya. No? So, pwede pa rin kayong makulong. At hindi garanti na papawalang sala yung mga dinawit mo dahil unang-una, aside sa testimony mo, naggandak pa ng investigation ng ICI, naggandak pa ng investigation ang Office of the President, naggandak pa ng investigation ang Ombudsman. Naggandak pa ng investigation ang NBI. So kung testimony lang ng mga district engineer, it will not affect sa takbo ng kaso. Ang palaisipan doon, kung sino ang makinabang ang dapat tingnan doon is, balikan ang testimony nitong mga district engineer na ito at ano sa bahagi ng kanya, mag-retract ang mga animal nila, may mga supplemental pa kayo, may mga supplemental testimony pa kayo. Pagkatapos, at the end of the day, mag-retract kayo, babawiin ninyo ang inyong mga testimonya. So kapag ang Pilipino
I encourage everyone to go back to the testimony of the district or ex-district engineer ng Department of Public Works and Highway. Sino ang kanilang pinagtakpan sa pagbawi ng kanilang testimonya? Doon na naman titingnan ng taong bayan yon. Sino ang makikinabang sa pagbawi nitong mga district engineers na to ng kanilang mga testimonya? At ng testimonya na yan ay nakapaloob ang mga pangalan ng mga sinasabing sangkot sa flood control anomaly. Humingi ng pondo, naglabi ng pondo, pero hindi po ginamit ng tama. Naintindihan po ninyo? So yun po, mga kamunting tinig ngayon, ang titingnan natin. Pero kung ako, hindi po makakaapekto sa kaso. Imbestigahan, pagalimbawa, titingnan mo yung testimony ng district engineer, then pag nag-retract, tanggalin lahat. So ibig sabihin, we are trying to bear the consequences of all, no? Parang kumbaga, sila ang aako ng lahat ng kasalanan kasi tanggalin mo man doon yung mga pinagbibintangan mo, yung isinangkot mo. Sa mata ng iba, sabi ng iba, hindi madadamay kasi nagbaliktad na. Pero, hindi po. Nakabase lang doon sa testimony ng district engineer, yung basihan ng prosecution. Kundi, yung investigation, result of investigation ng ICI at saka ng Office of the Ombudsman, Department of Justice, at ano pang mga investigating body na tumutok po dito sa flood control anomalies na ito. So yan po ang ating titingnan. Titingnan. Pero una nang nagsabi di umano sa balita na ayon po sa Billionaire Channel, galing po ang pahayag na yan sa abogado ni Joel Villanueva. So meaning, si Joel Villanueva ay talagang sinangkot doon sa testimony ng mga district engineer. Kasi kung walang interes ang abogado ni Joel Villanueva doon, hindi naman po manggaling sa abogado ni Joel Villanueva yung balita na nag-retract po itong district engineer na ito. Correct? So ibig sabihin, nadawit si Villanueva doon sa testimony ng district engineer. Kasi nga nakaabang po ang abogado ni Joel Villanueva and syempre the rest of the senators na isinangkot po sa flood control anomaly. Na kung saan may mga recommending may mga go signal na nga na pinapakasuhan na sa Sandigang Bayan itong mga sangkot na ito. Kaya nga nag-case build up po ang ombudsman at sa kanilang pakikipagtulungan sa kanilang counterpart na Independent Commission for Infrastructure. Ang question doon, sino makikinabang sa kanilang pag-retract? So ano ang kanilang in-retract? Ano ang kanilang binawi doon? So magiging reason ba yun para sila ay palayain o magiging reason para mas lalong tumibay ang kaso laban sa kanila? O ang number one, ano or sino ang kanilang pinagtatakpan? Bakit hindi na ipapagamit yung kanilang tinatawag po na mga testimonya? So hanggang sa muli, dyan lang po tayo ha. Okay? Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabi, ikaw at ako ang mga bagong Pilipino sa ngayon ng bagong Pilipinas.